Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Martes sa 24 sa buwan ng Marso taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng diesel, nagbabadyang tumaas sa 134 kada litro. Gasolina namumuro naman sa 112 kada litro ngayong linggo. Fuel subsidy pinagkaloob sa mga operator at driver ng bus. Ayuda para sa TNVS drivers nag-umpisa na rin. Desisyon ni Vice President Sara sa imbitasyon ng House panel na dumalo sa impeachment hearing bukas, palaisipan pa rin. Mahigpit o mahigit sa 4 billion pesos na halaga ng iligal na droga sinunog sa Cavite. 1 bilyong halaga naman ng iligal na vape products nasa bansa na botas. Pagsisilbi ng warrant of arrest na uwi sa Karahasan, 2 patay sa Sultan Kudarat. 3 nasawi sa pagkain ng butete sa Masbate. At suspect na bumaril at nakapaslang sa retiradong pulis na security escort ni Mayor Isko Moreno na aresto na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagbabadyang sumampa sa 134 ang presyo ng bawat litro ng diesel ngayong linggo. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, ang halaga ng gasolina ay posibleng lumampas na din sa 100 piso kada litro. Ang projection ay mula naman sa presyuhan umpisa ngayong araw hanggang sa March 30. Batay sa pinakabagong figures, ang price increase ng diesel ay naitakda sa 15 pesos hanggang 18 pesos bawat litro. Dahilan para sumipa ang halaga nito mula sa 107 hanggang 134 bawat litro. Ang halaga naman ng diesel plus ay naglalaro sa 114.99 hanggang 144 kada litro. Tinatrabaho na ngayon ng gobyerno ang pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang 1 milyong bariles ay karagdagang 5 araw na fuel supply. Ito ay para matiyak na matatag o hindi mauubusan ng supply ng krudo sa bansa habang nagpapatuloy pa rin ang gyera sa Middle East. Sa ngayon, naabot ang muna sa first week ng buwan ng Mayo ang ating supply ng krudo. Pakinggan at panuorin po natin si Energy Secretary Sharon Garin. Are we doing? We're also through PNOC. We're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country, and that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our buffer despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po 1 o 2 araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So Samantala, tumaas pa ng 8% naman ang oil shipment sa bansa ngayong taon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong March 20. Kung volume lamang niya ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis sa langis. Narito ang kanyang tinig. Ang umaangat po yung presyo Kasi hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no, sa ngayon, sa supply.
sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakabantay naman po ang BOC. Araw-araw po kaming naka-obserba at nagre-report po sa amin ang lahat ng aming mga tauhan. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan bilang bahagi ng agarang ayuda sa ilalim ng Fuel Subsidy Program o FSP ng Department of Transportation o DOTR. Personal na namahagi ng ayuda ang Pangulo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, kung saan bawat bus o bawat bus operator ay tumanggap ng 10,000 pesos na fuel subsidy kada unit. Sa kabuuan, may nakalaang 2.5 billion pesos na pondo para sa programa na inaasahang pakikinabangan ng mahigit 245,000 drivers at higit 1.1 na milyong PUV units kabilang ang jeepney, bus, taxi, TNVS, UV Express, tricycle at iba pa. Ayon sa DOTR, higit 101,000 PUV units at mahigit 62,000 operators ang agad na mabibigyan ng subsidy sa unang bugso ng distribusyon na katumbas ng halos 460 million pesos. Samantala, magpapatupad naman ang airport fee discount, partikular sa terminal at navigation charges simula sa Abril 1, 2026 bilang tugon ng Department of Transportation sa sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng langis. Ito ang kinumpirmahan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na makikinabang ang mga pasahero sa mga paliparang pinatatakbo ng kaap kung saan otomatikong mababawasan ng hanggang 200 piso ang terminal fee na kasama sa binabayarang ticket. Ayon kay Lopez, layunin ng hakbang na ito na direkta namang mapababa ang airfare at mapagaan ang gastos ng mga biyahero sa gitna ng krisis sa enerhiya. Nadismaya ang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS dahil hindi sila nakatanggap ng ayuda sa Pasig at Quezon City. Dahil ito sa mali-maling entry ng kanilang mga pangalan na isinumite ng kanilang kinabibilangang kumpanya. Ayon sa mga driver, hindi sila makakuha ng ayuda dahil may discrepancy sa basic info gaya ng spelling ng kanilang pangalan at petsa ng kanilang kapanganakan. Dahil dito, lalo nilang ikinadismaya ng sabihin ng mga TNC na ayusin mo na ang listahan dahil hindi tiyak kung kailan muli sila mabibigyan ng fuel subsidy. Iginit naman ng DSWD at LTFRB na hindi sa kanila ang problema, gayong sumusunod lamang sila sa listahang ibinigay ng mga TNC. Samantala, pinaghahandaan na rin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang sabayang transport strike ng iba't ibang grupo kontra mega oil price increase simula sa Huwebes. Kaugnay nito, tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre na handa naman ang kanilang libreng sakay pero nakadepende ang deployment sa mamomonitor ng apektadong lugar. Nauna na ang sinabi ng MMDA na wala namang naitalang stranded na commuter sa mga pinakahuling transport holiday ng Piston at Akto. Tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA na walang ipatutupad na taas singil sa terminal fees sa mga pantalan sa buong bansa sa kabila ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mananatiling libre ang terminal fee para sa mga senior citizen, estudyante, uniform personnel at persons with disabilities o PWD. Ang terminal fee ay ang bayad ng mga pasahero at cargo shippers para sa paggamit ng mga pasilidad ng pantalan tulad ng waiting area, palikuran at seguridad. Gayunman, nilinaw ni Santiago na ang hindi pagtataas o pag-waive ng port charges ay may epekto sa operasyon ng ahensya dahil umaasa lamang ang PPA sa sariling kita at hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal, kung tuloy ang aalisin ang port charges, maapektuhan ang kakayahan ng PPA na pasahurin ang mga empleyado, pondohan ang operasyon at isulong ang mga proyekto ng mga pantalan. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Bubuo naman ang team ang National Bureau of Investigation para silipin kung sangkot ba sa profiteering at hoarding ng mga nagsara ng gasolinahan. Kaugnay ito ng report na mula sa Philippine National Police na higit 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posible raw na sinasamantala naman ng ilang kumpanya ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng nagdudulot ng economic sabotage. Narito si Matibag. Siguro po hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin. Tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So
malawak po na investigasyon at talagang ito po, pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari. Dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa ating bansa. Samantala, hindi mo nasakop ng truck ban at number coding scheme ang mga fuel tanker at iba pang nagkakarga ng essential supply sa Kamaynilaan. Ito'y matapos na aprubahan ng Metro Manila Council ang resolusyong nagtatakda ng exemption. Ayon sa MMDA General Manager na si Ginoong Nicolas Torre III, kabilang narito ang mga naghahatid ng pagkain maging ng mga liquefied petroleum gas. Tiniyak naman ni Torre na may mekanismo ang enforcers at command centers upang masuri kung tunay na essential products ang laman ng mga babiyahing truck sa mga pangunahing lansangan. Pakinggan po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. May particular concern na kanina na lumabas, may nagtanong sa akin doon. Approve na ng MMC. Pagkatapos may nagtanong nga kung LPG ba ay LPG bullet carriers ay kasama. Kasama po because relative register naman sa color coding natin, hindi na kaagad na, as a truck ban, hindi na kaagad na, hindi na, included na kaagad sila kasama sa mga fuel tankers. Samantala, sa iba pa ang mga balita, sinimula ng busisiin ng Senado ang matinding epekto ng giyera sa gitnang silangan. Bunsod nito, nainis at nadismaya naman ang mga senador dahil si Secretary Sharon Garin lamang ang hindi nakasipot sa pagsisimula ng hearing para alamin ang epekto at kahandaan ng gobyerno sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon kay Senator Sharon Gatchalian, sinabihan niya si Secretary Garin na mahalaga ang kanyang pagdalo dahil ang sentro nito ay ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis. Ngunit pinadalhan siya ng kalihim o ng napakahabang schedule ngayong araw na nangangahulugang busy raw kaya hindi ito makakadalo. Samantala, naggalit si Senator Loren Ligarda at sinabing napakahalaga ang hearing dahil ang sentro ay ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Pero sa bandang huli ay biglang dumating si Garin at sinabing galing umano siya sa Malacanang. Narito si Ligarda. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Kino mo nga mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin ang secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag nyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Init ng ulo ni Galit na. Senator Loren Galit na Ligarda. si Mami Loren. Oo nga, grabe. Samantala, parehong template ng seguridad ang gagamitin ng pambansang pulisya para sa inihahandang transport strike ng iba't ibang grupo sa March 26 hanggang 27. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 50,000 na tauhan ng pulisya ang nakaalerto para sa sabayang tigil pasada at kilos protesta sa buong bansa. Nakahanda rin umano ang halos 1,300 assets ng pulis para magbigay ng libreng sakay sakaling kailanganin. Samantala, wala pang nakitang matinding epekto ang PNP maging ang MMDA sa naunang mga transport holiday ng Piston at Akto sa Metro Manila. Samantala, nako, 3 ho ang nasawi sa pagkain naman ng puffer fish o butete sa Masbate. Ang mga biktima ay mula sa barangay Maihaw sa bayan ng Kawayan. Ayon kay Barangay Chairman Keen Stanley Knott, bukod sa 53 anyos na lalaki, nalason din ang kanyang 50 taong gulang na asawa at ang 33 anyos na pamangkin. Pinaniniwala naman na hindi naalinis ng maigi ang butete bago niluto. Samantala, 5 iba pa ang naospital sa pagkain ng nasabing isda. Subalit sila ay nakalabas na rin matapos umigi ang kanilang pakiramdam.
Samantala, naniniwala si Senator J.V. Ejercito na dapat pangunahan mismo ng gobyerno ang pagtitipid ngayong nasa krisis ang bansa dahil sa gyera sa Middle East. Ipagpaliban niya muna ang mga hindi mahalagang biyahe, lalo na sa abroad, at mga team building activities. At bilang isang biker, hinimok ni Ejercito ang mga araw-araw pumapasok sa trabaho na mag-bike to work, kagaya ng kanyang ginagawa pagpunta sa Senado. Ang kailangan lang ay sana maglagay ng shower area ang mga opisina ng gobyerno at kahit sa mga pribadong kumpanya para may magamit ang kanilang mga empleyado. Gaya ng gustong gawin sa Senado ni Senate Secretary Mark Alejandro Mendoza na maglagay ng shower area para sa mga gustong mag-bike to work o mga nag-eehersisyo bago pumasok sa trabaho o bago umuwi sa gabi. Umaasa si Ejercito na makapag-convene agad ang mga miyembro ng Crisis Committee na binuo ng Malacanang upang paghandaan ang tumitinding epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Bagal ng palasyo. Ngayon pa kayo magkukunbin ng Crisis Committee. Babalik po kami ni Karen. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri na itinuturo sa atin sa problem solving is first, you have to recognize that there's a problem. Kasi pagka nirecognize mo na may problema, 50% ng problema nasolve mo na. Di ba? Pag inamin mo na may problema. Kasi pag in denial ka, walang mangyayari. Oo, kasi talaga hong yung banggaan ngayon ng Senado at saka ng Palasyo sa pagsasabing may krisis ba o wala. Halos itong mga senador na ito nakalumutang ho ngayong araw Bam Aquino, Loren Legarda, sino pa yan? JB Ejercito, Win Gatchalian. Lahat sila sinasabi, partner may krisis na tayo. Wala diba? ba? May crisis na tayo. I think Senator Bam nga yata nagsabi na we have to declare na state of national emergency for this. Why? Because ang kalaban natin dito ay yung pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. At ang triggering factor po yan para sa chain reaction. Kasi pinag-uusapan ho namin ni partner kanina, bakit ba sabi namin, tanong din yan partner ng mga kababayan natin bakit ba yung langis na ibinebenta ngayon, yun naman nabili bago pa nagkagyera. So ibig sabihin, nabili yun. Mas mababang halaga. Yes, low price. Kanya lang yun ang problema natin. Dati regulated ang industriya. Ano bang ibig sabihin, partner, nung deregulated? Yan. Hindi na regulated. Para bagang partner na kung dati ikaw ay minor de edad pa, may paghihigpit pa sa iyong magulang, may pagbabawal pa. Guidance pa. Diba? May pagbabawal pa. At yung pagiging menor de edad ay sakop yan sa batas na ikaw ay under the jurisdiction of your parents. Hindi ka pwedeng hindi susunod. Correct. Dahil minor ka pa. Pero nung ikaw ay tumungtong na 18th birthday, considered sa batas ay isa ka ng adult na maaari ng bumoto. Wala lang. Hindi naman sa totally wala ng control, pero may kalayaan ka na. Yes. Yan ang nangyari Hindi may kalayaan na yung mga oil companies dahil hindi na nga tayo. Kasi kung mapapansin ninyo, di ba? May gasolinahan dito sa ganito, bakit ang mahal? Ganitong iba-ibang brand presyo, ang mahal. So imagine niyo 'yon. Sabihin na natin Big 3, kunyari Petron, diba? Caltex, Shell, Unioil, iba-ibang branch, pare-pareho ng klase ng gasolina, pare-pareho po sila ng brand. Pero iba-iba yung presyo, mas mahal sa ganitong lugar, mas mura dito, So maraming factors. Pero ito po ay isang partner, negosyo kasi yan at the end of the day. I think better because we have attorney, we have a lawyer. And lucky we have Attorney Bigor Mendoza, the chief of the LTFRB. Tatanungin natin siya doon sa mga hindi nakatanggap pero siguro baka malecturean hindi naman malecturean, kundi malinaw lang din from the point of view of Attorney Bigor. Attorney Bigor, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Chief.
Hi, Henry. Hi, Oo, Karen. oo. Good afternoon. Good Sir, afternoon kayo po. aming hihingan po ng pahayag tungkol dun sa hindi mga nakatanggap na para ng mga TNBS drivers. Pero bago yan, sir, pwede ba namin kayong mahilingan ng kaunting pagtutuwid ko? Kasi bakit nga ho daw ba? Yun namang gasolinang nabibili natin ngayon, tama ba? Na yun naman ay nabili ng mga gasolinahan bago pa magkagyera eh. Bakit ang mahal? Bakit ang mahal? Opo, ang explanation po nila dyan, replacement cost, yung krudong ginamit po ngayon, nauubos po yun. They have to buy a new. So, ang presyo ginagamit, ang binibili ng krudo ay mas mahal na. Yun na ang ginagamit nilang presyo para magkaroon sila ng pondo para makabili ng mas mahal na krudo. Kumbaga parang kasi bilagay natin sa bigas para mas madali. O sa tindahan. Sa tindahan. Oo, kunyari, nasa tindahan. Ayun, so kailangan yung mga paninda mo ngayon maipaubos mo sa mahal na presyo para magkaroon ka ng maraming puhunan kasi Para pambili sa susunod na pang-stock mo. sa susunod na linggo ang bibilihin Mas mo mahal na. ay mahal na, ganon, ano ho? Tama po. Hindi ho ba yun na kayang pigilan ng gobyerno? Wala bang tayong pwedeng gawin doon? Na, teka muna, baka naman sobra-sobra na yung inyong pagpupondong yan. Yan nga ang isang komentaryo na dapat maglabas ng puhunan yung oil company. Para hindi na kinukuha yung pagkakyat ng presyo dun sa binibenta nila. Hindi ba? Pero kailangan basahin natin yung oil deregulation law ano nakasaad dyan kung pinapayagan ng oil company na gawin yung bagay na yan o hindi, no? Yun ang ating kailangan na pag-aralan ngayon. Tsaka yun nga po kasi, di ba, attorney partner, marami nagsasabi na it is also a business. Negosyo kasi yan, di ba? So, so hindi naman pwedeng sabihin nila na hindi sila susunod dun sa presyuhan na sa pandaigdigang pamilihan, di ba? Para maging competitive din naman at hindi sila malugi, di ba? But anyway, attorney, with your indulgence, ano ho ang inyong sagot dun sa mga nagrereklamo na hindi pa raw sila nakakatanggap? Opo, nasa Quezon City nga ako kanina at merong hindi nakatanggap. Ang karamihan na problema ho dyan, itong natawag nating yung incomplete details sa pangalan niya, no? Kung hindi naman, tawag dito, nalagay siya sa ibang listahan. Isang tao nga sa Quezon City, nakalista siya as a delivery service at nakalista siya as TNVS. So sinasabi natin sa kanya, kahit natanggal ka doon sa TNVS list, nandun ka naman sa delivery list. Kasi depende ko anong unang list, depende ko anong listahan ng unang pumasok. Dito naman sa pangalan, doon sa yung incomplete information, birthday, address, first name, middle name, and last name, pwede mo naman i-correct yun. Tapos meron tayong special payout day na gagawin para dun sa mga taong iko-kompleto na po ang kanilang detalye. Kasi gusto natin masigurado na yung perang ilalabas ay dun sa totoong, dun sa taong dapat makatanggap. No? That's why it's important for us na makompleto po yung informasyon. Marami hong incomplete pa rin. No? So, yun po ang ating nagiging problema pagdating sa araw ng bigayan. Pero don't worry, wala akong parang ikaba kasi meron naman tayong special payout day precisely doon sa mga hindi nakakuha sa araw na to. Okay. Pero Chief, sir, yung mga nabanggit nyo ng mga dahilan, ano po ba yung sinabi din ng mga drivers at yung kumpanya mismo na kanilang pinagtatrabahuan? Bakit tila parang hindi po updated yung kanilang listahan na pwede pong si Ka Henry, kunyari po, ay nakalista sa ganitong listahan kasi ito yung unang pumasok. Pero siya ay lumipat pala, hindi na siya sa kumpanyang ito ng TNVS pero sa kabila na po. Bakit po hindi na-update sa inyong palagay, sir? Kasi posible rin naman na delivery service provider pa rin siya, naka-registered pa rin siya doon, active pa rin siya doon, maybe
once a month na lang siya doon. Pero meron pa rin siyang trabaho doon, no? Pero ang primary work na niya ngayon, TNVS, no? Siguro sa isip ng driver, wala na siya masyadong kitikita doon kasi once a month lang as a delivery service provider. Pero as a TNVS, pero naka-record pa rin siya doon. Kaya yung delivery service company, prosegadong magbigay ng listahan kahit na pa isang araw lang siya sa isang buwan. Opo. Para lang maintindihan ng mga nakikinig sa ating driver, who's to be blamed? Sino ho ang baka kasi Hindi naman siguro blame, pero saan ba saan ba nagkulang? nagkaroon ng problema? Bakit may maling entry sa pangalan? May maling entry kung saan ka nakalagay? Sinong nagka-problema? Dito ho sa pangalan, nakikita namin yung encoder, kung sino man nag-encode para sa kanila, kung yung TNC ho, si Grabpadang encode, o minsan may isang grupong nag-encode. No? Sige namin yung encoder, kasi gaya nung nakita ko ito recently naman sa Mandaluyong, no? Hindi natama yung birthday. Nagkamali doon sa paglagay nung numero ng birthday. So, sarami kasi, no? At saka biglaan to, tapos we try to be as fast as possible. Human error lang talaga, no? Pero nakikita naman ho namin sa daang libong pinag-uusapan natin, tapos magkamali ng 1 o 2,000, it's around 1-2% of the total. So it's within reasonable limit. Pero basically po, human error. Kailan yung special payout ninyo? Iba-ibang araw po. Gaya po ng Mandaluyong, I think it's... Di lang po ako sure, no, kung kailan. Kung Sabado ba o the day after, no? I-finalize pa ho namin with DSWD. Pero hindi naman na po tatagal na aabot po bago mag-Holy Week o sa susunod na buwan. We na-rush po ng DSWD po yung payout. No? Kasi after Holy Week, sa probinsya na ho kami. Kanya, tama. Nationwide implementation na po kami after Holy Week, sabi ng DSWD. So, I guess we'd like to finish itong yung mga natitira na hindi nakatanggap within this period of time, ito short period of time na to. Attorney, may mga suggestion lang. I think bukod sa naisip ko ito, naisip na rin naman ito ng mga transport group. Bakit hindi na lang gawin nating i-contract of service natin yung mga jeep, bus, taxi, tricycle na para sa libreng sakay ng gobyerno, sila na lang ang babayaran ng gobyerno. Pwede ba yon? Opo. Kasama ko yan sa mga tulong na gagawin sa ating gobyerno. No? Meron tayong nakalaan na pondo, hindi naman ganun kalaki. Bingi pa tayo ng karagdagan. Initially, mga 700 million na na-identify na natin yung mga rota sa buong Pilipinas na pwedeng ipamigay yan, bahagi, para magkaroon ng service contracting. Ayun. So, kinoconsider po yan ng gobyerno? Opo, kasama talaga ho yan. Kasama ho yan sa mga tulong na balak ang bigay ng gobyerno. Okay. Naisip ko lang pala, attorney, kanina, nung mini-mention mo yung listahan. Balikan ko lang po yan. Kasi ako po, pag sumasakay po ako ng mga TNVS, Grab man yan, InDrive o ano po. Yung isang driver po pala, hindi lang siya sometimes sa Grab. Paminsan nag-accept din siya sa InDrive or sa Joyride, So, paano po yung listahan na yon? Kasi ibig sabihin, kung nagda-drive po ako sa InDrive, tumatanggap din po ako sa Grab, may schedule, and then meron sa kabila, 3 beses po ba ako kukuha ng ayuda? Di po, isang beses lang. Good question po. No? Kaya dinidinis po namin yung record dyan. Ang InDrive magbibigay sa amin ng listahan, si Grab magbibigay, tapos si Joyride magbibigay, tapos dinidinis po ang listahan para masigurado, isang beses lang siya. Isang beses lang. Okay, kasi yung iba po, sabihin na po natin, di naman pinagbabawal sa mga drivers po, so they have the freedom na po sa iba't ibang companies po. Hindi naman po pinagbabawal yon. Pero pagdating po kasi, ibig sabihin parang nasa listahan yung pangalan ko sa 3 po na yun. Di ba? Mag-assume sila na 3 po yung ayuda ko, 15,000 yun. Para host dito sa mga motorcycle taxi at saka delivery services, maraming overlap rin po yan. Opo. Na motorcycle taxi siya at saka delivery service provider siya. So, diniso namin yun para one time lang mo siya makakatanggap. Para lang ito, one time muna. Okay. Tapos pagka natapos na natin lahat, then we can look at the second wave now or kung kailangan pa. So, attorney, bago mag-Holy Week, tapos na ang Metro Manila. Opo.
tingin ko, DSWD po tapos na sa Metro Manila, pati po yung ayudang subsidiyang ilalabas ng DOTR, tatapusin po namin ng Metro Manila by Monday next week. Tapos, after Holy Week, probinsya na. Opo. Pero ang DSWD po, probinsya after Holy Week. After Holy Week na. Yun na nga. Ang DOTR po as early as today. Nagsimula na rin tayo sa probinsya. Okay, alright. Sige. Attorney, thank you. Salamat. Attorney, ihabol ka lang siguro, Attorney, if you still have time. Kasi nagpaplano rin po pala ng kilos protesta ang ilang mga jeepney drivers po, tsaka mga public utility vehicles po. Ano po ba ang ating, kumbaga, maitutulong din naman sa ating mga commuters na kailangan pa rin pong sumakay, pumasok at pumunta sa kanilang mga opisina o mga lugar na pinagtatrabahuan. Pero hindi pa naman po yata nila nasabi kung kailan, pero meron po isa na namang malawakan po na pinaplano. Opo, adaho tayo dyan. Meron tayong mga backup vehicles na kading kinakailangan para i-ferry po yung ating mga pasahero sa final destination po nila. Attorney, March 26, 27 pala, Attorney. may mga may counting request lang. Baka naman daw pwedeng huwag naman dump truck at saka mga police mobile. Ay, ganun ba? Hindi. Mahirap ba? Yung mga bus at saka coaster van. Oo. Yes, oo. Wag naman daw yung dump truck kasi medyo syempre naman lalo kung mag-opisina ka biglang sasakay ka nga naman Tapos naka-uniform ka na skirt or medyo tapos mahirap. Naka-heels. Yun ho kasing lumabas sa sakay ng mga parang inaaresto yung sa mga pulis. Grabe naman. Wag rin dyan. Sige, Attorney. Salamat ha. Salamat. Thank you po, Attorney. Salamat po. Thank you. Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB. Naman ganda-ganda mo no? Tsaka hindi lang. Tatrabaho ka, tas ganon. Tayo naman ay taxpayer. Yung may konting dignity naman po sana. Tayo naman mga taong maski pa paano ay itinuturing naman natin ang ating mga sarili ng mataas na uri. Kahit ho tayo ay mga simpleng mamamayan lamang. Yung ikaw nasa krisis na ganyan at ikaw nahirap na nga sa buhay. Pagkatapos wala ka namang option, gagawin mo yon. Sasakay ka talaga kahit sa... Nga lang, alam mo yung feeling, pero, yung maaawa ka kasi sa sarili mo, di ba? Na bakit ganun? Tapos, wala lang. yung dump truck, yung mga sasakyan ng pulis, di ba? Ano ba yung tawag doon sa mapapaluha ka talaga. Truck na mataas na... Dump truck ka. Dump truck ba tawag doon? Mapapaluha ka talaga. Lalo na pag naisip mo, kung hindi ninako ng mga tinamahang ito ng magaling ng pera, baka naka-arkila kami ng bus di ba? Baka sinasakay namin ngayon, maski pa paano, bus na kahit hindi aircon. Diba? Oo, yung alam mong pang pasahero naman, diba? Dahil sa ang problemado ang gobyerno sa pera, kailangan magbenta ng mga properties, ng assets. Diba? Bakit? Kasi nga, yan ang magkano ba yung pinag-uusapan nating ninakaw doon sa flood control fund? Trilyong piso pinag-uusapan natin doon. Na ngayon tahitahimik yung tinamaki na magaling kay mga magnanakaw ng mga ng malay-malitang pera. Napakatahimik ninyo ngayon. Wala man lang kayong mailabas na pahingi naman kami ng mga kalahating maleta at mag-arkila kayo ng mga magagandang sasakyang masakyan man lamang ng mga nagdurusa ngayon sa hirap ng gasolina, sa mahal ng presyo ng diesel. Hindi ba? Kayo, sigurado yon, partner. Ngayon, wala kayong problema, maski pa ang inyong mga sasakyan sumusuka ng gasolina, partner Dahil ang dami niyong pera ang dami niyong sinuba. Alas 6:02 po ng gabi, si Noche Gakas mamimigay ng pera. Noche, nasan ka? Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hello, Noche. Good evening sa'yo. Nasa Las Piñas ang ating MX3, Malacash, DZRH Malacash promo kasamang MX3. Noche. Yes, Miss Kay at Pedri, yung sabi nung dumadaan dito, yung dump truck daw, pang baha lang daw yun. Yun nga, kasi ang taas nun, di ba? Oo. Lalo na yung mga naka-minister, papasok sa opisina. Talagang nahihirapan. Nakarapin din sa atin yung mga ganyan reklamo ng ilang mga commuter.
Samantala, Henry at Miss Kaya, nandito tayo ngayon sa may C5 Road, Barangay Manuyo sa lungsod ng Las Piñas, kung saan ay habang tayo pinabaybay natin itong kahabaan ng C5 Road, papahinto tayo dito dahil nakatutok yung kanyang mata dito sa kanyang cellphone. Ayan, papakita natin na itong isang vendor dito, ayan, pakita natin. Tapos, sirado kasi yung kanyang radyo. Ayan, yung kanyang radyo, gutay-gutay na. Pero gumagana pa. Oo, gumagana pa na. Kaya pinakita niya talaga. Ay, ngi. Sabihin mo nga kay Backless yung radyo. sabihin mo kay Sherwin, bigyan mo nga ng radyo sa ate. Baka... Bigyan ng Astron yan. Talagang, naawa ko eh. Backless oh. Oo. Pero pwede pa siya. Gumagana pa. Baka meron dito si Sherwin, hihingi natin si ate. Oo, kahoy yung kanyang, kahoy pa, no? Kahoy pa yung case na kanyang radyo. Ate, nakikinig ka? Dati yan. Matagal ka na nakikinig na siya rin? Opo. Nakikinig ka ba ng drama? Yes, nako. Nakikinig ka rin ba daw ng drama? Ay, hindi na. Balita. Balita sa umaga at saka hanggang hapon. Then, ito na talaga yung pinagkaabalahan niya, pagtitinda ng buko, yan, dukutis, tapos yung mga soft drinks sa saka yung mga hopya. At dahil sorry ka ng DZRH, meron ka na kagad na 1,000. Yay! Very good! Maraming salamat sa DZRH, kay Sir Henry at saka kay Ma'am Karen po. Very good. Sige, at, Thank you, ma'am. Pampalakas na katawan. Yan, MX3. At, kasi, DZRH, yan. So, yan, habang nagtitinda. At sa ganda namin, yung ating DZRH sa payong, mapaulan, mapainit, yan. Kasama mo ang DZRH payong. Ano sabi mo? Maraming salamat po. Ate, teka. Yes, yan, namumuno. May kapalit yan. 4 na box ng hopya ang kailangan ipalit mo riyan. Paborito na ito eh. Isang hopya. Noche, Okay, so, magkano, yung bang hopya niya bago pa? bago yan, Bago ba lahat yan? Kasi napakarami mga dadaan na dito. Magkano yung magkano isang balot ng, magkano isang box? 100. Magkano? Magkano? 100 pesos yung isang box. 100 naman. 10 piraso. 10 isa. May 500 ka ba riyan, Noche? Ay, sige. Oo. Ibili mo muna ako ng 5 box at padala mo rito. Dito tayo magbabayaran. 5 box daw. Ito. Abot ka agad ni Derek. 5 box sige. natin. Yan. At kumakaway. Halo-halo yung flavor. Kumakaway si Josa at saka si Don eh. Flavor ito eh. Ano ba mga flavor niyan? Halo-halo po ma'am. Kasi kung bilang po yung flavor. Sige, kahit okay ano. lang. Sa hopya. Assorted mo na. Kahit ano, hindi naman gutom si Josa. Okay na yan. 5 box. Dito ko babayaran. Padala mo. Okay, so, yes, salamat natin ha. At 5 box ng hopya. Para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DZRH. Marin nyo naman kayo ng nagsusunod na siyempre, manalo sa aming DZRH malakas promo. Siyempre, kasama ang MS3 dahil dito sa MS3, dito ako believe. Ako naman si Aris sa 27, dito na sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hopya Mani Popcorn! Congratulations, ate. At naka-sales ka pa. Yes. Alam mo, masarap yung tipas hopya. Oo, lalo na pag bagong luto. Famous yun, famous. Famous and your favorite. 607. Babalik po tayo. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Uy, 17 minutes na after 6 o'clock. Kayo ba'y nakapag-saing na? Sana may lamang pang yung kumakalakalantok na bigasan. Kayo po ba ay nakapag full tank na? Mukhang maraming hindi makakapag full tank. Parang wala nang nakakapag full tank ngayon, partner. Oo. Tsaka wala nang ngayon, wala na talaga. Wala nang maanga sa kalye. Bait-baitan. Kaya pag kayo ay nakakita ng parang langgam lang kung tumakbo or parang tamad na pagong sa kalye,
kami ho ni Karen yun. Huwag nyo na kaming iilawan. Oo, pagpasensyahan nyo na po kami. Ayaw po talagang- naming maubos agad yung gasolina namin Oo. eh. Hindi lang ho kami pwedeng maglakad. Alam nyo naman kami ni Karen. Medyo malulutong naman. Hindi na namin kaya. Pakalita muna tayo sa Malacanang. Biyahe ng mga aeroplano posibleng maapektuhan dahil ho sa kakulangan na nga ng jet fuel naman. Nako, ayon sa Pangulong Marcos. Let's see Solet. Nangangamba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maapektuhan ang biyahe ng mga eroplano sa bansa dahil sa kakulangan ng jet fuel dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Bloomberg, sinabi ng Pangulo na may ilang airlines na hindi na pinapayagang mag-refuel sa ibang bansa kaya napipilitang magdala ng sapat na fuel para sa buong biyahe. Ayon sa Pangulo, kung ganito ang mangyayari ay maaaring maging mas mahirap ang long-haul flights at hindi rin malayong magkaroon na ng kanselasyon o pagbabawas ng biyahe. Sa ngayon, ilang airline na sa Asia ang naghahanda ng contingency plans. Sa Pilipinas, sinabi ng Cebu Pacific na posibleng magbawas ito ng flight sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel. Ayon naman sa Department of Energy, sa ngayon ay sapat pa ang fuel supply ng mga airline sa bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Miss Let Narciso. Samantala, biyahe at mga party sa gobyerno dapat kansilahin sa gitna ng krisis. Ayon ito kay Senator Loren Legarda. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan Raymond. Sa panahon na nasa krisis ang bansa ay dapat kanselado ang mga luho ng mga taga-gobyerno. Ito ang panawagan ni Senator Loren Legarda sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa hearing ng Protect Committee, binigyang din ni Legarda na dapat kanselahin ang mga biyahe at party-party ng mga nasa pamahalaan. Anumang pondong matitipid ay gagamitin na pang-ayuda sa mas maraming sektor na matinding apektado ng krisis sa langis, gaya ng mga magsasaka, mangingisda sa transportation sector. Para kay Legarda, nasa krisis ng bansa na dapat tanggapin ng Malacanang at kailangang kumilos ang lahat ng ahensya. Narito si Senador Loren Legarda. Na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party, kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasaka at mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Gumagaralgal na yung boses si Senator Loren, partner, ha? Pero sa sobrang siguro, sobrang frustrated. inis at frustration. Pero Senator Loren, kung nakikinig ka, isagad mo na. Dapat sinabi mo na rin na yung mga ibinulgar ng anak mo na mga ninakaw na tinutukoy ng anak mo doon sa kanyang mga listahang inilabas, dapat isinagad mo na, Senator Loren, na ibalik ninyo yung mga ninakaw ninyo na nilalaman doon sa expose ng aking anak na si Sandro. Di ba? Para mapakinabangan ng tao at nang magkaroon tayo ng malaking pondo. Sagad mo na, Senator Loren, para mas lalo kaming bumilib sa iyo, madam, ha? Total naman, anak mo na rin naman ang nagkumahog para isiwalat ng mga katiwaliang yan. Isagad mo na yan. Huwag ka nang mangimi. Talaga namang nakakasulukasok ito nangyayaring ito. Ate Sel Tayag and Kuya Alex Tayag. Hi, magandang gabi sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Samantala, 3.5 million direct subsidiary sa mga magsasaka o subsidies sa mga magsasaka sa harap ng napipintong suspension ng biofuel blending. Ipinanukala sa Kamara, Milky Rigona. Milky.
Dapat bigyan ng gobyerno ng direct financial subsidies ang mga coconut farmer at mga manggagawa sa naturang sektor na maapektuhan ng temporary suspension ng mandatory biofuel blending. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, habang abala ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto sa bansa ng krisis sa gitnang silangan, huwag din anyang kalilimutan ang ating mga kababayan sa coconut industry na umaasa ng kanilang pagkakitaan. Sa panukala ni Libanan, ang subsidy ay maaring kunin sa ilang ahensya ng gobyerno kabilang ang DSWD, DOLE at ang Department of Agriculture. Pwede anyang immobilize na mga nabanggit na ahensya ang pabibigay ng direct cash support, emergency employment at agricultural assistance para makabawas sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang biofuel blending ay paghahalo ng ilang porsyento ng biofuels gaya ng coconut-based biodiesel kabila ang conventional petroleum fuels gaya ng gasolina at diesel. Ako si Milk Riguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Puntahan naman natin ang ating mga probinsya. Tricycle driver arestado sa bypass operation sa Bautista, Pangasinan. Ibalita mo yan RH38 Freddy Fajardo. Kulong ang isang tricycle driver na 43 anyos na residente ng Barangay Diaz Bautista, Pangasinan matapos itong magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Batay sa ulat ni Bautista, Acting Chief of Police Captain Ryan Parica, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 11:30 ng tanghali sa Barangay Poblasyon laban sa suspect at dito'y nagkaabutan ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu na may timbang na 1 gramo at may street drug price na 6,800 pesos kapalit ng mark money, kaya agad inaresto ito at nabawi sa kanya ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Bautista Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Freddy. Samantala, dakuhan na natin ang balita sa ipayong dagat. Kakulangan sa staff. Posible daw kung dahilan naman ang banggaan ng eroplano at fire truck sa LaGuardia Airport sa New York. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie? Dineploy para sa isang emergency response ang fire truck sa LaGuardia Airport sa New York bago na bangga ng Air Canada Express plane sa runway. Mula sa Montreal, Canada, naglanding sa LaGuardia ang passenger plane at bumangga sa fire truck na nabigyan naman ng clearance ng air traffic controller. Patay ang 2 piloto dahil sa aksidente habang higit sa 4 na po ang sugatan na crew at pasahero. Batay sa air traffic control recordings, dinispatch ang fire truck para i-check ang report na naamoy na fuel o gasolina sa isa pang eroplano na hindi nakapag-take off kaya pinayagan itong dumaan sa mismong runway. Pero ilang minuto lamang ay biglang binawi ng air traffic controller ang pahintulot na dumaan dahil sa palanding na ang isa pang eroplano, ngunit huli na ang lahat. Ayon kay U.S. Transportation Secretary Sean Duffy, well-staffed ang LaGuardia, liban na lamang sa controllers kung saan nasa 30 lamang sila na dapat ay nasa 37. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng National Transportation Safety Board upang matiyak ang tunay na sanhi ng aksidente. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Jackie Resio. Samantala balitang showbiz, Superman star Valerie Perrin pumanaw na sa edad na 82. Ibalita mo yan na Josa Cruzat. Pumanaw na ang veteranang aktres na si Valerie Perrin sa edad na 82 sa loob ng kanyang tahanan sa Beverly Hills. Kinumpirma ng kanyang longtime partner na si Stacey Selder ang malungkot na balita kung saan binigyang pugay niya ang katapangan ni Valerie sa pagharap sa sakit na Parkinson's disease sa loob ng mahabang panahon. Kilala si Valerie sa kanyang iconic role bilang Eve Teschmacher sa pelikulang Superman 1978 at sa sequel nito noong 1980. Bukod sa pagiging bahagi ng maalamatan na superhero franchise, kinilala rin ang kanyang husay sa pag-arte ng hirangin siyang Oscar at Golden Globe nominee para sa pelikulang Lenny. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring
Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! O yan. Punta nga tayo, partner, sa Misamis. Malayo ito, Misamis Oriental. Di ba? Sa Magkano ba Misamis kayong, Oriental tayo. magkano pa masahe papunta dyan? Libre naman. Ililibre na kita kung gusto mo. Wow! Pero, bailan tayo. Roro. Grabe. Bugbog ang katawan natin yan, partner. Bugbog ang bulsa. Oo. Si Mary Jane, dalapag ng Misamis Oriental. Mary Jane, MJ, hello. Hello, Miss Mary Jane. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Taga saan po kayo sa Misamis Oriental? Medina, Misamis po. Sa Medina. Andiyan ka ba ngayon sa Misamis? Sir? Nasa Misamis ka ngayon? Opo, sir. Nandito po. Long sige. distance call ito. Dahil long distance call at baka magbayad pa si Josa. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una rin sa mga taga Misamis Oriental? DZRH po. Tama, DZRH. At dahil dyan, Miss Mary Jane, meron kang 500 pesos in GCash. Congratulations po sa inyo. Thank you, Mary Jane. Ingat ka. Salamat ng marami sa inyo, ha? Dyan sa Misamis Oriental. Ay, nako. Hindi na maintindihan. Hilong talilong na. Itong gobyernong ito kung paano pagdudugtong-dugtongin ng PC. Para ho yung ating mga kababayan ay mabalabalan ng tulong. Kanya lang talagang ang problema kasi, partner, yung mga nananawagan ng magtipid, yung mga nananawagan na magsinop ng pera, humanap ng pera, ay kadalasan mawalang galang na. Kasama dun sa mga ibinulgar ng mga ng mga whistleblower dyan sa flood control anomalies. With all due respect, nga pala, binabanggit ko kanina, Senator Loren, dapat isagad mo na yung panawagan. But the problem is, si Senator Loren, pinangalanan din doon sa okay. Nung nagpakilalang mga marino na nakatanggap din daw umano na mali-maleta sila ni Senator Jesus Cordero. Ang tanong dyan, paano ba i-vet yan, yung impormasyon na yan, di ba? So, kung alam nyo naman, mga senador at congressman, kung sino man sa inyo nakatanggap, alam nyo naman sa inyo mga sarili yan kung talagang sincero kayong tumulong ngayon sa bayan at gusto ninyo na maski pa paano'y masapinan ang sikmura ng mga nagugutom na Pilipino, bakit hindi kanyo pangunahang magkusang kayo mismo ang magsoli ng mali-malit ang perang nakulimbat at nakarating sa inyo? Baka maniniwala pa sa inyo ang mga Pilipino. Salamat po ng marami sa inyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. O kami po ang inyong mga kabalansyado na palagi nagpapaalala sa inyo. Ako, kung gusto nating umasenso, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagos gumawa ng mabuti, sapagkat ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong lagi-lagi sa mga nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na po si Attorney, sino ba ngayon? Ano ba ngayon, Partner Tuesday? Si Attorney Rina Seco sa DZRH. Usapang legal. Surprise po ang kanyang topic. Susunod na siya. Sir, salamat. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado!